Yo, what's up mga pakak? I'm Daddy Lod. So guys, meron nga pala akong bagay na ikukwento sa inyo at siguro naman ay yung iba ay maiintindihan tong aking kwento. So yun nga, yung nakakaraan nga po meron po tayong financer, investor na sinasabi. So naghiwalay din kami sa hindi inaasahan. Meron hindi kami pagkakaunawaan at nandun yung mga sumbatan at yung mga haka-haka. So bilang ako, bilang isang handler, so breeder, so meron lumapit sa ating tao na agad kong binibigyan. So sagot niya daw, sabi niya, sagot daw niya lahat ng pangangailangan ng manok tulad ng patuka, gamot. Syempre kailangan po natin dyan mayroon tayong stock na gamot. At bilang handler, syempre, iisipin ko yung mga inaalagaan kong manok hanggang sa maging maayos sila. At ngayon nga, ay dumating nga yung panahon na kami ay dumating sa paghihiwalay. So, yung paghihiwalay naman natin ay okay naman. So, ang hindi ko lang matanggap dito, yung mga pananumbat niya sa akin, yung mga chat niya sa akin, na hindi ko talaga lubos maisip bakit niya nasasabi sa akin yung ganung bagay. So, hindi naman ako nagkulang sa kanya. Una pa lang, sinabihan ko na siya. Pagputok ng bola, ako pala ang magiging masama. Ultimo yung aking pagbablog ay pinakikialaman niya na. So, may mga bagay siya sinabi sa akin na puro daw ako video, puro yabang. Ang sa akin naman, ang purpose ko naman sa akin video, sa araw-araw naman na natawag siya sa akin, kahit paano meron ako na ipe-present na talagang inaalagaan ko mga manok niya at hindi ako nagpabaya. So yung mga pagkakataon na yun, nasabi niya sa akin yun nung mga panahon na nagkakaroon po ng epidemya po dito sa ating area. At sinabi ko naman sa kanya una pa lang na kailangan natin ng gamot at kailangan natin ng supply para sa ating mga manok. Dahil tapos ang mga dahilan niya sa akin ay lagi daw kapos, lagi daw pera hanggang sa dumadating sa punto na ako na ang gumagastos sa sarili kong sahod napapalaan sa mga manok. So sa mga manok naman niya at susumbat niya sa akin yun na patuka daw niya yung manok ko. O sige, sabihin natin patukaan niya na yung manok ko. Ang sa akin naman kasi ito naman ang tanong ko. Ang manok niya ay mas marami kaysa sa manok ko na ilang peraso lang. So parang binabaligtad niya ako na para bang nilalamangan ko siya sa ganung pagkakataon. So sabi ko sa kanya, kung ganun ang takbo ng isip mo at wala kang sariling pag-iisip at wala kang tiwala sa kapwa mo, eh mas mabuti na lang maghiwalay tayo. Araw na naghiwalay kami, pinapull out ko na lahat po ng kanyang gamit tulad ng battery cage, nitong incubator at saka yung mga manok niyang stag. So yun nga, itinitira niya sa akin yung mga stag daw niya nung kinuha daw ay mga payat daw. So doon pa lang meron ng kasinungalingan nangyayari doon. Kinuha dito lahat ng stag ay puro healthy naman, matataba. So ang sabi daw ay mga payat daw, may mga sipon pa raw. So ngayon, hindi ko naman masabi sa kanya na sila ay ubod ng sinungaling. Kasi nga, siya yung klase ng tao na pagka hindi ko nagugusto yung mga sinasabi ko sa kanya at mga pangaral, eh automatic niya ako ibinablock sa kanyang account. Sa akin naman, kung may pagkukulang man ako dito, hindi ko naman para linisin din naman ang pangalan ko sa kanila, eh nasa kanila naman paniniwala yon. Basta ang sa akin, ako ay parehas. Basta ito lang masasabi ko sa kanya na siya ay tatanga-tanga. Ang masasabi ko lang sa kanya, walang mangyayari sa kanyang pangarap niya, kundi going palubog siya. So yun lang masasabi ko, medyo ang nakuha kong aral dito, mas maigi pang magsolo talaga. Kahit paano, walang sumbat, walang tanong. May pagkakataon na pinaghahanapan niya na ako na ganun.